Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. In this video ay isi-share ko sa inyo ang aking experience during my TISDA training and assessment test. So, ang TISDA guys ay isang requirements natin bilang domestic helper or workers abroad. Hindi lang domestic helper ang nagtitisda, kundi pati din ang ibang mga workers na gustong mag-abroad. So, pag nagpunta kayo sa inyong TISDA training, kailangan naka-ready na yung mga gamit nyo. Like, for example, your pen, your notebook, kasi marami kayong isusulat pagdating sa training center ninyo. And you will stay there for 1 week if you are only doing the TISDA training assessment test. Kapag first timer ka pa lang or for good ka na for a long time, so you will having training for 1 week and 1 week for TISDA, so you will stay in the training center for 2 weeks. So, ano ba ang mga ginagawa namin sa training center? So, first, nagle-lecture kami, and then susulat namin yung mga importanteng pag-aaralan namin for the whole week. So, ang TISDA training guys is just only an requirements. Hindi naman talaga necessary sa trabaho natin kasi iba-iba naman yung mga trabaho natin pagdating dito sa mga employer natin, like sa Saudi, sa Singapore, sa Malaysia, sa Hong Kong, even sa Europe. So, iba-iba ang mga trabaho natin. Yung ibang mga pinapractice natin sa training center, hindi naman yun natin gagawin sa ating mga trabaho. But, may mga instances na yung mga tinuro sa atin, maaring pwede nating ma-apply sa ating trabaho. Just like, for example, sa akin, hindi ako masyadong marunong sa ironing before. Marunong ako mag-plancha, pero hindi talaga magaling kasi ang alam ko lang is planchahin ko lang. Importante, ma-flat ko lang yung damit. Tapos pero may mga techniques pala pag nag-plancha ng mga damit, especially sa mga polo shirt and pants ng mga male employers. And kailangan mong ingatan yung mga damit nila kung sa mga female naman. Kasi yung mga female employer mahilig sa mga maninipis na damit, yung mga silk. So, you are lucky if your employer's ironing is, iron is well protected, katulad nung sa employer ko sa Russia. Mayroon silang ordinary iron at mayroon din silang yung may plastic protector. So yung may plastic protector na plancha guys, kahit anong planchahin mo, hindi nasusunog. And also mayroon din silang malapad na plancha, yung para siyang makina na i-insert mo lang yung linen, yung towel, your bedsheet, gano'n. Ang dali lang planchahin guys. So, sa training center, napaka-basic lang yung tinuturo. Pero tinuturo din nila yung mga importanteng parts doon sa ironing, katulad na binabaliktad yung iron, tapos sa likod mo, sa loob mo na planchahin. So, ako noon, planchahin mo lang, okay na. Pero hindi pala ganon. Kailangan sundin mo yung proper procedure. So, mayroon akong video. Panoorin mo na lang dyan sa aking playlist. Ito yung aking video. Baka may maitulong ako. So, may mga technique kung paano magplancha ng polo shirt at saka trousers. Sa laundry naman, ito ang pinaka-importante sa mga baguhan, lalo na sa mga first timer, na
kung ikaw ay nasa bansa na may winter, like for example, Hong Kong and Europe, so may mga winter jacket, coat, and woolen clothes silang ginagamit. Sa jacket, hindi yun nilalabhan guys ha. Pwede rin ipa-laundry nila yung jacket, pero pag hindi pa madumi, hindi talaga nila yan pinapa-laundry. So, ang gagawin mo, if may dumi yung quill, yung dito sa may kamay at sa kwelyo, yun lang ang lilinisin mo. Hindi yun talaga nilalabhan, bihira lang ang mga jacket pinapalabhan. At saka yung mga coat na mga pagka-wool or yung mga makakapal na coat, pinapalondre yun. So, yung mga woolen clothes, yan ang ingatan nyo kasi maaring lumiit or umunat yung wool. Kaya kailangan check nyo yung level and ang gagamitin yung seating sa washing machine is para sa wool lang talaga. Or you ask your employer kung ipapa-hand wash niya ba or ipapa-washing machine. So, kailangan yung tandaan yan kasi yan ay very important lalo na pag nagtatrabaho kayo sa bansa na malamig. Katulad ko, noong bago pa lang ako, ang dami ko nung na-damage ng mga damit ng amo ko. And even nung nasa Russia ako, ganun din. So, be careful guys when you are washing the clothes. Check niyo palagi yung mga damit and isort out niyo yung white sa colored or light color sa colored kasi baka maghawa-hawa. So, kailangan talagang separate yung dark color sa light color. And then, next yung pag naglilinis tayo ng sitting room at saka bedroom, so, kailangan sundin natin yung standard procedure ng training center. So, sa training center, may mga gamit sila na pang cobweb. Alam niyo yung parang pang tanggal ng mga lawa-lawa. And then, dapat may basket kayo or timba na lalagyan na inyong mga gamit. So, Number one is yung cobweb remover. Number 2, towel. So, kailangan mayroon kayong towel na dalawa, wet and dry, and isa pa para sa polisher. Kung ang amo mo is yung mga furnitures nila is wooden, so kailangan nyo ng polisher at saka yung mga leather na sofa. So, kailangan 3 yun. Pero, yung mga ganyan na paglinis, minsan may schedule yan kapag dito ka na sa abroad. Pero, of course, you are doing the training. So, kailangan magkasama yan sila. So, cobweb remover, ang towel, kailangan may wet and dry towel kayo at saka pang polish na towel. And also, since you are still in the agency, kailangan nyo ng dustpan at saka walis, and also vacuum. And then, separate nyo yung mop. So, dapat tandaan nyo yung mga tools na gagamitin nyo pag naglinis kayo ng sitting room at saka sa bedroom. Pag nagbe-beadings naman, so mayroon akong another tutorial sa Dubai. Yung sa conventional naman na beadings, medyo mahirap yun. Kailangan nyo talagang pag-aralan at saka tandaan yung procedure kasi maraming cloth na gagamitin dyan. So, mayroon ako sa Dubai na video, panoorin nyo. And pagdating naman sa toilet, ang first thing yung lilinisin is pagpasok nyo ng toilet, kunin nyo kaagad yung basurahan at saka ilagay sa may pintuan. And then, kung may laundry dyan, kung may laundry basket, ilabas nyo yung laundry basket kasama doon sa may pintuan din, kasama din doon sa may basurahan.
para pag tapos na kayo maglinis ng toilet, bit-bitin nyo na papunta sa laundry area. So, next is, sprayhan nyo yung toilet bowl and also yung toilet sink. And then, pwede na kayo mag-start maglinis. Bali, sprayhan nyo yung toilet bowl and toilet sink and also yung bathtub or kung walang bathtub, so yung window glass or yung division. Kasi yung sa employer namin dito is, ang division niya sa Kaiser is crystal. So, kailangan wet and dry lang ang gamit mo, or kung gusto ng agency ng window cleaner, so kailangan mo ng window cleaner at saka wiper. So, yun, kailangan mo ng ganun. And ang standard procedure ng training center is kailangan mag-start ka sa taas, pababa. So, kung may mga shelf sa taas, i-wipe mo muna yung mga sa taas, clean mo yung nasa loob, and then pababa ka na. So, ganun lang ang paglinis, guys, from top to bottom, and then i-dry mo yung area. At saka lagi niyong tatandaan yung toilet bowl, kailangan dry ang toilet bowl kasi ang assessor, chine-check niya yung sa loob ng toilet bowl, kung napunasan nyo ba, at saka kailangan walang bula yung tubig doon sa bowl kasi ibabagsakan ng assessor kapag may bula yung tubig. So, kailangan dry at saka walang bula. So, flush mo ng 2 times or 3 times hanggang maalis yung bula. Tapos, ipunasan mo yung loob. And always wear gloves when cleaning the toilet. So, ang tools na gagamitin natin sa toilet, towel, wet and dry, and toilet spray, toilet duck, yung pang sa bowl, and then kung kakailanganin mo ng sponge, sponge, kailangan mo ng sponge sa sink at saka sa bathtub, and then some brush kung kailangan mo ng brush sa toilet, so kailangan may brush kang dala pag naglinis ka ng toilet. And also kung kailangan mong palitan ang floor mat, so ilagay mo rin doon sa may pintuan para pagkatapos mo maglinis, palitan mo yung floor mat. So, yun ang mga dapat yung tandaan sa linis. Sa cooking naman, tuturuan kayo ng training center kung paano magluto ng Chinese food at saka Arabic food. So, usually, yung mga tinuturo nila sa training center is basic lang yun kasi ang kinakain naman ng mga employer namin dito sa Hong Kong or sa Middle East, iba kumpara sa Pilipinas. So, yun ay mga basic lang. So, tandaan nyo lang kung ano yung tinuturo sa inyo at saka i-take down note nyo. And, mayroon din akong tutorial kung paano table settings ng formal table sitting. So, panoorin nyo rin ang aking video sa aking playlist. Mayroon akong video ng formal table sittings. And also, tandaan yung mabuti yung mga way kung paano mag-serve at saka paano mag-take out ng mga kitchen utensils. So, sa table sittings, guys, tandaan nyo kung ano yung tinuturo sa inyo ng inyong trainee kasi yun ang pinaka-importante, ang table sittings at saka beddings and also toilet. So, anyway, lahat naman importante kasi binabantayan talaga kayo ng assistant, ng assessor. And also, may mga i-memorize kayo na dapat nyo tandaan, especially sa laundry, may mga parts kayo dyan na dapat i-memorize. And also,
also sa table settings, lahat ng mga kitchen utensils, tandaan nyo yan kasi itatanong yan. Huwag kayo tatamad-tamad mag-take down note kasi lahat yan itatanong, hindi naman lahat, pero kukuha sila ng question sa bawat topic. Like for example, sa laundry, mayroon laundry or washing machine, may kukunin dyan ang assessor. Ganon din sa mga damit na kung paano mag-sorting. And also sa table settings, sa cooking, and beddings and toilet. So marami kayong dapat kabisaduhin dyan. Mayroon akong napanood na tutorials about sa TESDA training. Sinasabi niya lang na huwag i-memorize, pero kailangan nyo talagang i-memorize kasi may oral question sa TESDA. Based on my experience, may oral question talaga, hindi lang puro actual. And also sa cooking, ganun din. Tandaan yung mabuti yung tinuturo sa inyo. So that's all guys for today. Thank you for watching. Hope you learned something. See you on my next upload. Bye!